Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, may lumalagotok daw dito sa harapan ng sasakyan niya. Kaya mag-road test muna kami para ma-pinpoint ko kung saan banda yung meron siyang lagotok. Bago na yung shock, di ba? Yung sa harapan. Nung pinagawa ko dyan sa mekan, yun nga, tapos may inano siya, sabi ko, ba't ganun pa rin? Tapos sabi niya, baka daw yung may sinabi siya, yung bearing ba o na papalitan daw, ganun. Ayon nga kay customer, bago na yung shock absorber nito, pati yung shock mounting niya. Kaya lang, meron pa rin daw lagotok, kaya ayun ang ititrace ko. At dahil nga sa hapon na rin mga boss, makita ko man yung problema nitong sasakyan ni customer, yung lagotok, i-re-sked ko na lang yung paggawa nitong sasakyan ni customer. Kaya nga ang sabi ko kay customer, para mabilis naming matrace kung saan lumalabas yung lagotok, doon siya dumaan. Nung napalitan ng shock, ganun pa rin ma'am talaga nangyari? Ganun pa rin eh. Parang sabi ko, parang lalo pa yatang naging... Tapos sabi ko, baka ako sa gulong, nagpalit ako ng gulong. Kasi dating gulong nito, manipis lang siya, parang 45 lang ba o Ginawa namin 50. Ganun pa rin. Ayon nga kay customer, pag dumaan daw siya sa AMS, doon daw lumalabas yung lagotok o kaya dumaan siya sa lubak-lubak. Sabi mo sa akin pag tutunog ha. Pero may narinig na ako parang diba? Takak, yung ganon, takak. Parang, feeling ko parang bakal sa bakal ba, ganon. Basta sabi mo pag narinig ko narinig mo yung ko. Ayan. Yan, takot-takot yung gumanon. Mahina pa nga yan eh. Kasi hindi masyadong Yung pagbaba natin house, takot-takot. Narinig ba? Yun ba nga? Sigurado ka? Lalo pag rough road na ito hindi pa masyadong Kahit yung takbo mo, kung lama, ganyan 20? May ingay. Lalo pag mag-grab road tayo sa dito pa San Joaquin kasi baka traffic. Tapos pag kala mo may kuliglig. Pag yung sa rough road. Ang dami naman pala problema ito. Doon lang muna tayo sa isang yung pinoproblema mo talaga. Opo. Hindi ko pa makuha ng agad na sabay-sabay yun. Kasi nga mga boss, iba-iba kasi ang tunog ng bawat sira ng sasakyan. Hindi naman ako ganun kahusay. Kaya pinaliwanag ko na lang kay ma'am ng maayos para maintindihan niya. Pero sinabi ko naman kay customer na pipilitin kong makita yung lumalagotok dito sa sasakyan niya. Sa narinig ko kasi mga boss, dito nang gagaling yung lagotok niya sa driver side. At ang diagnose ko, sa shock absorber at saka sa shock mounting. Ang problema, kailan lang daw siya nagpalit ng shock absorber at shock mounting. Parang nakapagtataka naman kasi mga boss, ang bilis namang masira kung ganun. Ayun, narinig ko, di ba? Ayun, blagag, gumagano siya. Ayun, parang parang kailangan na palitan ng sasakyan Parang sabi ko, bakal sa bakal pa yun. Pinatawa ko lang si customer mga boss kasi nga masyado na siyang seryoso. Pero sa akin, na-diagnose ko na kung anong pinanggagalingan ng lagotok. Kaya lang para magkaroon kayo ng idea, ipakita ko sa inyo kung paano ko siya check-upin. Dito muna ako magsimula sa manibela para marinig nyo mga boss. Siyempre, papasok ako sa loob ng sasakyan ni customer. Tsaka ako ngayon gagalaw-galawin itong manibela niya. Pakinggan nyo mga boss. Pakinggan natin. Narinig nyo mga boss yung ingay. Kung mapapansin nyo, may karton dyan mga boss. Hinigaan ko yan sa ilalim dahil isa rin sa mga naging suspect ko ay itong rack and pinion niya. Kaya lang negative. Kaya ang sunod kong i-check dyan, ugain ko itong gulong para malaman ko kung may problema dito sa rack end, tie rod, ball joint. Kaya lang ganun din mga boss, negative. Kaya dito na ako mag-check sa shock absorber at shock mounting. Bagamat napalitan na daw ito, pero andito talaga yung suspect ko, pwedeng sa shock mounting or dito mismo sa shock absorber. Shock absorber? Lakas ng kalong. Oo, bago yan. Narinig nyo naman mga boss, pinagdiinan ni customer na bago itong shock absorber niya. Kasama nga daw dun yung shock mounting. Nakita nyo mga boss, ang lakas ng uga ng gulong niya. Sabi nga ni customer, nung mabili niya na yung parts na ikakabit, iniwan niya na itong sasakyan. Ayan mga boss, ituro ko sa inyo itong shock mounting tapos uugain ko uli yung gulong niya. Iaangat-angat ko. Kung mapapansin nyo itong shock mounting niya, ang lakas ng kalug niya. Kaya pag nalubak kami, malakas yung lagotok dito sa driver side. Pero lipat naman ako sa pag-check dito sa passenger side para ma-check ko muna ito maigi mga boss. Siyempre, una dyan yung ball joint, yung tie rod, yung rack end, kung meron siyang kalog. Dahil okay naman, balik ako dito sa pag-check ng shock absorber at ng shock mounting. Tapatan ko ng camera mga boss para makita nyo kung meron siyang kalog. Tapos ugain ko itong gulong.
Kung makikita nyo mga boss, hindi siya ganun kalakas. Pero ang unang suspect ko dyan dito sa driver side. Kaya nga kung naumpisahan nyo itong video, sa driver side ko agad narinig yung lagutok. Ganun pa man, sabi ko kay customer, charge to experience na lang kasi ilang linggo na rin yung lumipas. Tapos ngayon lang ako nakontak ni customer. Pa-start ko muna itong sasakyan ni customer. Ipakita ko naman sa inyo mga boss kung paano mag-manual check-up. Dapat ipasagad nyo ng pihit itong gulong, pakaliwa or pakanan. Tapos diskarte nyo na yon kung paano kayo magsimula ng pag-check up. Basta kailangan maipasok nyo yung kamay nyo. Tapos ipagalaw-galaw nyo yung manibela kaliwat kanan. Tsaka nyo ngayon hawakan yung rack and pati itong tie rod kung meron siyang kalog. Mararamdaman nyo yan mga boss pag merong kalog itong tie rod pati itong rack end. Pag wala kayong maramdaman, lipat ka naman dito sa kabilang side. Ipapihit mo naman palabas itong gulong para makita mo ngayon yung ball joint pati yung suspension kung meron siyang alog. Pwede mo ring hawakan itong ball joint habang ginagalaw-galaw yung manibela kaliwat kanan. At dahil medyo nakakaintindi naman ako ng kaunti, kaya nakukuha ko yan sa tingin na. Pero itong stabilizer link niya, talagang inuuga ko talaga yan mga boss kung kalug na yung bola niya dito sa loob ng housing. Pag may kalug na yan sa housing niya mga boss, palit na. Pero kung medyo malambot lang siya, okay pa yun. Balik ako dito sa shock mounting mga boss. Kung mapapansin nyo mga boss, dahil nga sa nakajack itong chassis at yung gulong niya nakaangat, itong shock mounting wala siyang clearance. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ibababa ko itong jack na syempre naman itong gulong sasayad na yan dito sa simento. Pero pag sumayad yung gulong mga boss, dapat itong shock mounting wala siyang clearance para hindi siya magkaroon ng lagutok. Kaya lang kung makikita nyo mga boss, may clearance pa rin siya. Kaya ang mangyayari niyan, pag nalubak nga si customer, magkakaroon nga talaga ng lagutok. Sabi ko nga kay customer, pag ginawa ko ito, huwag muna siyang bumili ng shock absorber. Pero yung shock mounting, positive na yan sa papalitan ko. Kaya abangan nyo mga boss, next week gagawin ko itong sasakyan ni customer dahil nga sa hapon na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Palike na rin kung okay lang, salamat.